Tatlong kinatawan mula sa iba't ibang grupo ang uupo sa Kamara matapos makansela ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang isa sa kanila balik Kongreso at sangkot sa umunoy pambubugbog noong ng neophyte congressman pa lang noong 2019. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Proklamado na ang tatlong party list representatives na uupo sa tatlong iniwang seats ng Duterte Youth matapos makansela ang kanilang registration. Kabilang dyan sina Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella, ang Probinsyano Party List Representative Alfred Co. de los Santos at Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinunod ng poll body ang ginawang computation sa Anwaray versus COMELEC at Banat versus COMELEC cases. Imbis na i-redistribute ang seats sa mga naiproklama ng panalo. Yang desisyon na yan ng Commission ng National Board of Canvassers ay naging resulta ng rekomendasyon ng Law Department ng aming komisyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa loob mismo ng House of Representatives, mayroong at least 67 proven contractors o yung mga kongresista na kontratista rin pala ng pamahalaan at may prohibited interest. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, si Alfred de los Santos, konektado rin sa flood control contractors ng DPWH. Nakapangalan sa kapatid niyang si Raymond de los Santos ang WCS Construction at ang RCDS Construction and Supply. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang RCDS Construction ng 5 flood control projects mula 2022 na aabot sa halagang 243.5 million pesos. Isa naman ang na-award sa WCS na aabot sa 102.2 million pesos. Samantala, ang Ware Enterprises and Development Corporation naman nakapangalan sa isang Maria Gracia de los Santos ayon sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Mula 2022, nakakubra ito ng 6 na flood control contracts na aabot sa 377 million pesos. Lahat ng flood control projects na ito matatagpuan sa Albay. Sa kabuuan, aabot ang halaga ng proyekto sa 723 million pesos mula 2022. Hindi pa kasama riyan ang iba pa nilang infra projects sa DPWH. Kasalukuyan pang kinukuha ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Congressman De Los Santos na dati na ring nasangkot sa kontrobersya noong 18 Congress. Matatanda ang natuklasan ng Politico.com na nanapak ng isang waiter sa Big's Diner sa Legazpi City, si De Los Santos noong July 7, 2019. Ilang araw matapos niyang maupo bilang congressman for the first time. Ayon sa sworn statement ng waiter, bigla na lamang siyang sinuntok ni De Los Santos matapos magkaroon ng tensyon dahil hindi umano nagustuhan ng kongresista ang asta ng service crew. Dagdag pa ng waiter, tila under alcohol influence daw si Congressman De Los Santos noong nangyari ang insidente. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.